Mga kapasig, mga katotoo, ngayon pag-usapan natin ang laban sa Pasig City sa isang sulok, isang ina, negosyante at nangangarap ng serbisyong may puso, si Ate Sara Diskaya. Pero tanong, may laban ba talaga siya sa politika ng Pasig o puro puso lang ang dala? Tara, i-dissect natin yan sa mga ilang minutong factual, kritikal, at syempre may konting haplos ng katatawanan. Kaya i-ready ang kape mga kaibigan at simulan na natin. Pasig Mayoral Bet Diskaya urges service that cares. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Abangan! Kung gusto nyong laging updated sa ganitong klaseng talakayan, i-hit ang subscribe button, i-tap ang bell, at samahan natin na ang katotohanan sa bawat episode. Let's go! Si Sara Diskaya, ina ng 4, asawa ni Curly at isang negosyanteng galing sa hirap. Mula sa simpleng simula, naitayo niya ang kanyang pangalan bilang isang businesswoman. Pero teka mga kaibigan, hindi ito fairy tale. Ang tanong, paano siya napunta sa politika? Ano ang nag-udyok kay Ate Sara na tumakbo bilang mayor ng Pasig City? Sa kanyang campaign, sinabi ni Diskaya, hindi lang good governance, serbisyong may malasakit, magandang tunog, di ba? Pero sa mundo ng politika, ang mga ganitong linya ay parang adobo. Lahat may version, pero hindi lahat masarap. So ano ang track record ni Diskaya? Anong mga naghawa niya para sabihin siyang tunay na may malasakit? Sa isang koku sa barangay Ugong, sinabi niya, bilang ina, ramdam ko ang pangangailangan ng Pasig. Pero teka, mga kapasig, hindi naman kailangan maging ina para maramdaman ng gutom ang kahirapan o ang pangangailangan ng serbisyo, di ba? So anong edge ni Diskaya? Ang sagot, ang kanyang mga programa para sa mahihirap mula sa livelihood hanggang edukasyon at kalusugan. Pero ito ang catch, ang mga ganitong programa hindi bago. Halos lahat ng kandidato may ganito. Ang tanong, may konkreto bang plano si Diskaya? Halimbawa, paano niya gagawing sustainable ang mga livelihood program? Ano ang funding source? At teka, hindi ba't negosante siya? Paano natin masisiguradong hindi maghahalo ang negosyo at politika? Mga kaibigan, huwag tayong magpauto sa magandang salita. Dapat may laman ang pangako. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangako ni Ate Sara. Sa kanyang mga talumpati, paulit-ulit niyang sinasabi, walang maiiwan sa Pasig. Maganda, inspirasyonal, parang linya sa teleserye. Pero teka mga kaibigan, paano natin susukatin ang walang maiiwan? Ano ang mga konkretong hakbang niya para maabot ang mga nasa laylayan? Yung mga nasa barangay Manggahan, Ugong o Santolan ba? Ayon sa datos, ang Pasig ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa Metro Manila. Pero huwag tayong magmalaki sa likod ng mga high-rise buildings at malls. May mga komunidad pa rin na nahihirapan. Halimbawa, ang access sa healthcare, hindi pa rin sapat para sa lahat. Ang tanong, ano ang plano ni Diskaya para dito? Sa kanyang campaign, binanggit ni Diskaya ang pangangailangan ng mas maraming programa sa edukasyon at kalusugan. Pero narito ang kritikal na punto. Ang Pasig ay may existing programs na tulad nito. Halimbawa, ang Pasig City General Hospital at ang mga scholarship programs. So ano ang bago sa plano ni Diskaya? Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang detalyadong policy paper o blueprint. Mga kaibigan, ang magandang intensyon ay hindi sapat. Dapat may roadmap. Kung ang serbisyo ay parang pag-ibig, hindi sapat ang bolero. Dapat may plano, may aksyon at syempre may budget. Kaya Ate Sara, pakilatag naman ang plano para malinawan tayo. Ngayon,
Pag-usapan natin ang mas mabigat na usapin, ang politika sa Pasig. Ang lungsod na ito ay may mahabang kasaysayang ng dynasties at makapangyarihang pamilya. Ang tanong, saan nakapwesto si Diskaya sa larangang ito? Siya ba ang outsider na magpapabago sa status quo o isa lang siyang bagong mukha sa lumang laro? Si Diskaya ay bagong mukha sa politika pero hindi siya ganap na outsider. Bilang negosyante, may koneksyon siya sa mga sektor ng lipunan. Pero narito ang tanong, sino ang mga sumusuporta sa kanya? Sino ang mga nasa likod ng kanyang kampanya? Mga kaibigan, sa politika walang libre. Ang bawat suporta ay may kapalit. Kaya Ate Sara, pakilatag din ang transparency. Sa kanyang campaign, sinabi ni Diskaya, magkakasama tayo sa pagtataguyod ng kinabukasan ng bawat pamilya. Pero teka, paano mo mapapakita ang pagkakaisa kung ang Pasig ay nahati sa pagitan ng may mga kaya at mga wala? Halimbawa, ang urban poor communities. Paano mo sila isasali sa kinabukasan nito? Wala pa tayong naririnig na konkretong plano para dito. Ngayon mga kapasig, oras na para ilatag ang hamon kay Ate Sara. Kung seryoso ka sa serbisyong may malasakit, narito ang mga dapat mong sagutin. Ano ang konkretong plano mo para sa urban poor? Paano mo gagawing transparent ang pamamahala? Paano mo mapapakita na ang negosyo mo ay hindi makikialam sa politika? At higit sa lahat, paano mo gagawing totoo ang walang maiiwan? Kung gusto ni Diskaya na maniwala ang Pasigueños, kailangan maglatag siya ng plano na hindi lang maganda sa papel, kundi may sasagawa sa tunay na buhay o sa totoong buhay. Mga kaibigan, ang Pasig ay hindi lang lungsod. Ito ay tahanan. At ang tahanan kailangang alaga ng tunay na may malasakit. Excuse me po. Ate Sara, ang puso ay maganda, pero ang plano ay mas maganda. Kaya pakilatag na ang detalye para malinawan ang Pasig. Mga kapasig, narito ang katotohanan. Si Ate Sara Diskaya ay may magandang intensyon. Pero ang intensyon ay hindi sapat. Ang Pasig ay nangangailangan ng leader na may plano, may transparency at may tunay na malasakit. Kaya habang papalapit ang eleksyon sa 2025, buksan natin ang ating mga mata at tenga. Tanungin natin, sino ang tunay na karapat-dapat? Sa huli, ang Pasig ay para sa Pasigueños. Kaya mga kaibigan, maging aktibo tayo sa labang ito. Tanungin ng mga kandidato, suriin ang kanilang plano, at siguraduhin ang boto mo ay para sa kinabukasan ng lungsod natin. Kung nagustuhan nyo o nagustuhan mo ang ganitong klaseng talakayan, factual, critical, at may haplos ng katatawanan, i-hit ang subscribe button, i-tap ang bell, at i-share ito sa mga kaibigan nyo. Magtulungan tayo para gawing mas maalam ang Pasig. Ako si #WalkWithLan at itong ating laban para sa katotohanan hanggang sa susunod. Mga kapasig,